Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ilang tulog na lang, tatlong tulog na lang ngayong gabi, bukas Sabado at Linggo at eleksyon na sa Mayo 12. Pupunta naman po tayo ngayon sa ating mga presinto para bumoto. At itong ating episode sa ngayon, ito ay paalaala kung paano dapat tayo bumoto, yung tinatawag na responsible and wise voting. Kasi alam niyo po, ang ating demokrasya, pinaulit-ulit ko na po ito, ay nakasalalay sa ating tamang pagboto. We get the government that we deserve. Kapag hindi po natin ginagamit ang ating mga utak, hindi po natin pinag-iisipan kung sino ang ating iboboto, ang makukuha po nating gobyerno ay hindi rin natin gusto. Mga taong nagbebenta kanilang boto, pero pagdating naman sa eleksyon, kung ano yung sino yung nagbigay ng maraming pera yun iboboto tapos hindi iniisip kung ito ba'y mga karapat-dapat. Tapos 'pag nandiyan na yung gobyerno, nagrereklamo. Ang una-una po dapat kasi nating iniisip, ganito, sino ba talaga dito ang tamang makapaglilingkod sa inyo? Pero hindi lamang po yung lingkod na serbisyo na binibigyan ka ng bola sa basketball, binibigyan ko ng perang panglibing, mga ganyan 'pag kailangan. Kung executive office po 'yan at mayor o gobernador, fine. Puwede nating sabihin dapat may ginagawa sila para tulungan kayo. Pero 'pag po 'yan ay mambabatas, ang iniisip niyo dapat gumagawa po ba 'yan ng mga batas? Tama po ba ang kanilang paggawa ng batas? Kasi hindi po natin dapat tinitingnan kunyari ang mga senador bilang tagadala ng mga biyaya na materyal. Ang trabaho po nila ay gumawa ng batas. Kaya nga mayroong isang kandidato sinabi ano na plataporma niya, plataporma daw niya gumawa ng batas para sa mahihirap. Ano yun? Ano ba yun? 'Di ba? Nakapanlulumo mo kapag atin pong ginagamit ang ating karapatang bumoto sa maling paraan. Sabi ko nga, ang eleksyon yan lang yung panahon na meron tayong direktang kinalaman sa pagbubuo ng pamahalaan. Kasi hindi na po tayo panahon ng direct democracy na kung saan lahat tayo kasali sa pag-govern. Meron na po tayong representative democracy, mga hinahalal natin, mga kinatawan natin. Tapos hindi natin pag-iisipan kung yang taong yan kakatawan niya ng interes natin. Kumakatawan ba sa atin ang mga bastos? Kumakatawan ba sa atin yung ginagawang katatawanan ng lahat? Kumakatawan ba sa atin na porket sikat lamang ay tatakbo? Kumakatawan ba sa atin na porket ang kanilang kaapelyido ay sikat ay tatakbo? Na hindi nila alam kung anong trabaho nila? Mangimi naman po tayo, 'wag mo nating sayangin ang pagkakataong binibigay sa atin. Hindi po dapat gano'n. Tayo po ang soberenya. We, the sovereign Filipino people. Maaaring hindi tayo mag-agree sa ating mga preferences, pero sana lahat tayo bumoto na ginagamit ang ating mga utak, libre naman po 'yan, eh. Kaya nga po tayo binigyan, eh. 'Pag hindi po natin gagamitin mapupurol 'yan. Alam mo sinasabi nga nila 18 milyon daw na Pilipino ang hindi functionally literate. Ay hindi na nga ako magtataka, kapagkat maraming mga tao na hindi naman alam kung ano yung pinaglalaban ng isang tao iboboto dahil gwapo, dahil nakarating sa kanila, nakamayan nila. Mabuti pa si ganito nakapagbigay sa'kin ng ₱500, eh, saan dadalhin yung ₱500 mong 'yan, 'di ba? Sabi ko nga dun sa magbebenta ng boto, eh, utang na loob, kunin niyo ang pera, hindi naman kanila 'yan. Hindi naman po 'yan sa pulitiko, 'yan po ay sa inyo. Pero iboto niyo pa rin ang gusto niyo. Kasi nakalulungkot, eh, tahasan ng meron diyan 38 years na sa posisyon, hawak nila ang probinsya, pero walang nagagawa. Puro lang yung ibig sabihin niyan sa halip na mag-develop ang sinasakupan ay pag-iiwanan ng mga kalapit-bayan. Pero gusto na naman ulit ihalal, 'di ba? Hindi tinitingnan kung ano yung kinakatawan ng isang kandidato. Sa Lunes po gamitin natin ang ating utak, hindi ang ating puso.
maawa po tayo sa ating kinabukasan, maawa po tayo sa ating mga kaapu-apuhan. Kasi kung hindi natin aayusin ang pagboboto, malinaw na, ah, sa kangkungan lang tayo patuloy pupulutin. Ngayon maraming taong nagtatanong, sino daw ba iboboto ko? Bawal po kasi ako mag-endorso ng specific na pangalan, kasi nagtatrabaho po tayo sa gobyerno. Pero malinaw naman po ang aking, mga pamantayan. Unang-una na siyempre hindi ko iboboto ang pro-China, hindi ko iboboto ang mga kandidatong pro-China, hindi ko iboboto ang mga kandidatong tumatahimik kapag tayo inaatake ng China. Number 1 'yan. Number 2, iboboto ko po yung mga taong nakikita ko na pananagutin si Sara Duterte, sapagkat malinaw naman po na may ginawa siyang kasalanan, para sa akin. So, hindi ko po iboboto ang mga maka-Duterte o ang sa tingin ko ay, magdadalawang isip para i-convict sa Senado si Sara Duterte. Kaya alam niyo na siguro kung sino yung mga hindi ko iboboto dun. Pero hindi ko po ngangalanan sapagkat bawal sa akin. Iboboto ko rin po ang mga progresibo mag-isip o kung hindi man ay bukas ang kaisipan para sa progresibong pag-iisip na susuportahan ang divorce law, susuportahan ang SOGI rights, na pagsusulong ng mga karapatan ng mamamayan. Sa akin kasi yung political dynasty inaalaw yan, eh. Hindi pa naman yan bawal, pero para sa akin naman, parang kung ang dami-dami niyo na sa Senado ba't naman kailangan pang dagdagan, 'di ba? Parang ano ba yan, wala ng iba, 'di ba? So yun, isa ring pamantayan ko yun. Sa mga lokal na opisyal, mas masusi kong sinusuri ang kanilang performance, ang kanilang ginawa sa bayan. Dito lang sa lugar ko sa Los Baños, meron ditong problema doon sa aming daan na may mga nilagay na mga balakid ang isang indibidwal. Aba, hindi ko iboboto yung walang nagawa doon, 'di ba? Gano'n lang yung kasimple. Malapit sa bituka ko yun, eh. So, may mga pamantayan tayo. Hindi ko sinasabing sundin niyo ko. Hindi niyo puwedeng makinig kayo sa akin. Kung meron man kayong gustong iboto, dapat patunayan niyo bakit gusto niyong iboto yun. Aba'y nagsisinungaling na sa inyo, eh, ginagamit na tayo, ginagawa na tayong tanga, iboboto niyo pa, 'di ba? Parang gamitin niyo naman ang utak niyo, libre 'yan. 'Pag hindi niyo ginamit 'yan, 'yan ay mapupurol. Huwag na po tayong padadala sa agos na iboboto natin yung nakikita nating mananalo. Aba, kung gano'n, aba'y lagi kang yun ako sanay na ako matalo. Hindi ko ginagamit na basehan ang iboto ang isang tao kaya kasi mananalo siya. Aba, lagi akong talo, lahat ng presidenteng binoto ko talo, 'di ba? Ang mga senador ko, ilan lang ang nananalo. Kasi ako ang binoboto ko yung kung saan ako makakatulog ng mahimbing. Ako bumoboto dun sa mga taong kapag manalo ang iba at hindi ko binoto, puwede ako manisi, binoto niyo 'yan, 'di ba? Tanggapin niyo. Huwag pong ibebenta ang mga boto sa Panginoon ko sa halagang ₱100, sa halagang ₱500. Diyos ko naman, iutot niyo lang 'yan, 'di ba? Maraming mga pulitiko na kailangan ding huwag iboto dahil mga bastos sa mga bibig, 'di ba? Kung hindi nila kayang igalang ang kababaihan, kung hindi nila kayang igalang ang kapwa at gagawin nilang katatawanan, kaya pa ano pa ang seryosong gagawin nila sa buhay nila? Nagpapatawa lamang ako, wala ka na bang hindi ba puwedeng gamitin mo na lang ang mga plataporma mo para magsalita kung ano ang dapat na ibibigay mo sa bayan, kailan mo pa silang patawanin ng puwede ka naman maging komedyante ng hindi nambabastos ng babae, 'di ba? Imagine may mga kandidato na katulad nung nasa na na ano, na siya daw ay willing na magkaikaman ng mga sabik na babae, 'di ba? Meron naman diyan napakarasista, ayaw ng kalaban dahil Bombay, hindi ba? Yung mga ganyan. Ay doon sa probinsya ko sa Camarines Sur merong isang kandidato dun nagsabi na, "Ano ba kayo mga sitsaron dahil kayo ay maingay kapag kinakain?" Na parang alam mo naman yung ibig sabihin, 'di ba? Ang mga kandidatong ganito walang karapatang mahalal.
Kasi ginagawa nilang katatawanan ang kapwa, 'di ba? Sinasabi ko, inuulit ko, huwag kayong bumoto sa mga taong akala niyo ay siyang may dahilan kung bakit merong programa ang gobyerno. May mga taong nagke-claim na sila daw ang may ganito, ganyan-ganyan, hindi naman nila pera 'yan, eh. Okey lang kung pera nila ginamit sa pagpapatayo ng daan, eh, trabaho nila 'yun, eh. At saka ang isang congressman o senador hindi puwedeng mag-claim na siya lang may kagagawan sa isang batas. Abay yan po ay ginawa siya ang nag-file pero maraming co-author yan, may mga co-sponsor yan at nung madesisyonan yan lahat bumoto diyan, 'di ba? At pera ng bayan na ginagamit yan, tayo taxpayer, hindi yan kanya lang, hindi yan kanila lang. Yung mga umiepal diyan na sila ay nagpagawa ng daan, nagpagawa ng ganito, pera ng bayan yan. Hindi po yan nila pera at trabaho nila yan. Pupurihin mo sila, eh, trabaho nila 'yan. So, ang isipin natin, okey fine, dahil nagdala ng serbisyo tingnan, pero mali yung kaya mo siya iboboto dahil akala mo siya ang may gawa ng ganyan, hindi, pera natin 'yan at hindi lamang siya ang gumawa niyan. Anyway, gamitin na po natin ang ating utak, pakiusap lang po. Ako nilad ko na sa inyong mga batayan ko sa pagboto, puwede kayo mag-agree o disagree. Ngayon lamang araw na 'to may tinanggal na agad ako sa aking listahan, eh. Akala ko kumpleto na yung senador ko, 12, may tinanggal ako. Gusto ko man siyang iboto, pero nakikita ko, aba, mukha yatang ito'y boboto na i-acquit si Sara Duterte sa impeachment. Eh, para sa'kin, no, 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 no. Anyone who I think would vote to acquit Sara Duterte in the impeachment court, I will not vote for. But that's only me, kayo bahala kayo. Nasa sa inyo 'yan. Ang mga taong magiging dagdag na boses para ipagtanggol ang China o tahimik lamang, hindi ko 'yan iboboto. At gusto ko ang kandidato bukas ang isip, hindi konserbatibo, hindi masyadong gagamitin relihiyoso, matino, pero hindi gagamitan ng relihiyon niya para i-impose sa iba. Ayoko din ng gano'n. Gusto ko ang iisipin niya kapakanan ng lahat, hindi igagalang ang separation ng church and state. Meron nga akong isang iboboto na medyo hindi ko gusto yung stance pagdating sa divorce at sa same-sex marriage. Pero dahil bukas ang isip niya, okay fine, pero babantayan ko siya. Bubungangaan ko siya kapag siya'y manalo tapos, you know? Kasi sa'kin parang kailangan mo minsan mag-weigh, walang perpektong kandidato, eh. So, ano ba yung ayaw mo sa kanya, ano yung maaari niyang dalhin, o sige. Anyway naman kung bukas naman ng kanyang isip para pag-usapan 'tong mga ganitong issue na malapit sa puso ko, fine, puwede sigurong pagbigyan. Pero absolutely no one and I'm not going to vote for anyone who is pro-China or is perceived to be pro-China and anyone that is for Duterte. No, 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 no. So halo-halo po ang aking ano, ang aking ticket. 11 na lang po sila ngayon, hindi na 12. At ako po ay hindi nag-e-endorso ng kandidato, wala po akong inangalanan, bahala kayo manghula. Pero ito lamang huwag niyong hulaan, malinaw po sa akin, kasing linaw ng tubig sa likuran ko na kayo po dapat ay gumamit ng inyong mga isipan. Ang atin pong kinabukasan ang isaalang-alang natin. Sa Lunes po botohan na. Maawa po kayo sa bayan. Maawa po kayo sa ating kinabukasan. Gamitin na po natin ang ating mga isipan, wag na po ang ating puso at galit. Maging rasyonal mag-isip. At yung mga hindi po sumasang-ayon sa akin, fine, bumoto kayo, bahala kayo diyan. Yan lamang po ang masasabi ko. Sige, okey sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan, na-plus ko ang iyong puso at napabago ang pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang pulitikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach mind thoughts, heart, and transform lives." At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, "Serve the people." Meron na po tayong bagong Santo Papa. Sa mga Katoliko diyan, Habemus Papam. Si isa pong Amerikanong kardinal na taga Chicago pero ang kanyang ministry ay sa Peru. Isang progresibo na kasing katulad ng isip din ni Pope Francis, si Leo XIV. Ako hindi po ako sarado Katoliko pero nakikita ko yung mga sinasabi niya sa kalikasan,
tungkol at siya ay kontra kay Trump. That's the siya ay isang Amerikano na kontra kay Trump. Hindi ho siya Republican MAGA. Siya ay isang liberal na progresibong mag-isip. At sa Peru nilabanan niya ang diktadura doon. So malinaw na he's talking about inclusion, he's talking about environmental protection. So maganda ang kinabukasan ng Romano Katolikong simbahan sa papang ito. Habemus Papam. Sana po ang rasyonal na pag-isip ng mga kardinal nung hinalal nila si Leo XIV, siya din pong mangyari sa mga isipan natin. Hindi lamang po sa mga Katoliko kundi para sa lahat. Sa Mayo 12, iboto po natin ang tama. Sundan na po natin ang hudyat ng mga kardinal nang binoto nila ang isang progresibong papa. Yan po ang mensahe dapat nitong nangyaring ito ngayon. Okay? O sige na, kita-kita lang po tayo sa Lunes. Sa Lunes di ko pa sigurado kung meron tayong usapang politika, I'll try. Kasi, ako po ay may gagawin sa Lunes, boboto tayo, tsaka tayo po ay pupunta po tayo sa isang network para magkomentaryo tungkol sa resulta ng eleksyon. So, hindi ko alam kung magkakameron ako ng usapang politika noon, I'll try, walang pangako. Pero sa ngayon, mag-isip-isip tayo kung sino ang ating boboto. At lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Ingat po tayo lagi. Vote responsibly and vote wisely. Bye for now.